Padre, pabinyagan ko sana ang anak ko. Ano ang ipangalan mo sa kanya? Tigre po. Ano? Hindi pwede, Doming. Pangalan ng mabagsik na hayop yan. Pwede, Padre. Kung pwede ang leon, edi pwede rin ang tigre. Pwede! Doming, doming, pwede lahat. Doming, doming, pwede lahat. Doming, doming, pwede lahat. Doming! Pwede lahat. Doming, pwede lahat. Isang manunulat, matalino, malalim ang pag-iisip, pero laging naiidlip. Walang pinagkaiba sa kwago. Iba't iba ang pagkatao, bida, kontrabida, at mapagmasid. Mga kaibigan, huwag kaligtaang pakinggan ang araw-araw na pakikipagsapalaran ni Doming sa kailaliman ng panaginip. Doming, pwede lahat. Isinulat at sa direksyon ni Letty Astudillo Aquino mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At ngayon, inyong pakinggan ang pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Narito ang kwento na ating pinamagatang Noong Sumayaw si Doming. Dito sa ating dula, Doming, pwede lahat. Ay nako, napakaraming nagawa ng presidente. Pero bakit ang dami niyang problemang kinakaharap? Oo nga. Tuwing nag-Facebook ako, napapanood ko ang mga vlogger. Naasar ako sa mga iba't ibang balita na inihahatid nila tungkol sa nangyayari ngayon. Alam ko kung saan kayo naiinis. Yung peke na video ng nagdodroga. At mga chismis tungkol sa oposisyon na nagdedemanda raw kay Apo BBM. Ay nako, na high blood talaga ako kapag binabasa ko yan. Sumusubra naman talagang mga opposition na yan. Pero kahit ganyan, parang wala rin namang kaso kay President BBM. Oo, sobra siyang mapagpakumbaba. Kahit ano pang sinasabi ng mga kumukontra sa kanya, parang wala siyang naririnig. At ganun dapat ang presidente. Hindi niya gusto ang gulo. Mabuti siyang tao. Isa siyang huwaran, Chairman. Sinabi mo pa, Doming. Talaga na ipinapakita nito na mabuti siyang tao. At anak ng Diyos ang yumao niyang ama. Inihanda niya talaga si Apo BBM na maging katulad niya. Napagbigyan na pangarap ng isang leader. At sana hindi magtatagumpay ang mga oposisyon sa mga masamang balak nila. Kasi kapag nagtagumpay sila, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa Pilipinas. Sana nga, Chairman. Para hindi maghahari ang mga demonyo. Oo, sana ganyan nga. Ano na, Dumeng? Wala na naman ang nakaduting kagawad ngayon. Kaya kahit chip tanod ka lang, para kang kagawad ngayon. Dahil ikaw ang maiwan dito sa barangay hall. Hindi ba magjujuto si Kagawad Tapwak, Chairman? Siya atang officer of the day. Ah? Oo nga ano. Pero katatawag lang niya. Lumala daw ang rayuma kaya hindi siya makakarating at hindi siya makalakad.
Kaya pala yung asawa niya ang nakita ko kanina na nagpapakain sa mga manok nila. Siya ang palagi kong nakikita sa tuwing dumadaan ako sa bahay nila tuwing umaga. Hindi daw siya makalakad nga. Kaya ikaw muna ang magbantay dito, ha? Alis na ako. Ano pa nga ba, Chairman? Pero, magbabantay lang ako kung tatawagin? Oo nga naman ano. Pero, nakakatulong ka naman at makatulong naman dito, di ba? Ha? Ay, hindi. Hindi talaga ako matutulog. Baka mamulto ako dito. Yun lang. Ano ba naman? Sinabi ko kay Chairman na hindi ako matutulog dito sa barangay hall. At baka mamulto ako. Pero, hindi ko mapigilan ang mga mata ko. Kaya, nakasandal pa rin ako dito sa upuan. Ay, sana may mag-extra kay Kagawad Tapak na officer of the day para makauwi na ako. O kahit yung sekretary. Ay, hindi din kasi ako matutulog kung may kasama ako. Hindi ko na mapigilan. Sasandal na lang ako dito sa upuan. Paano na ito? Asaw ko na, hari. Dahil sa katatapos na digmaan, iilan lang ang mga lalaki na sundalo dito sa kahariang Gustistop. Buti na lang at kinuha mo ang mga tomboy na sundalo kanina. Oo. Kahit tumboy sila, marami naman silang tinalo ng mga lalaki. Oo nga. Tapos, hindi pa sila mahalata na babae nga pala sila. Kasi gupit lalaki nga ang gupit nila. Tama. May maganda rin namang naidulot na puro tumboy ang mga sundalo natin. Wala nang manliligaw sa nag-iisa nating anak na si Rosita. Ano? Oo. Kasi hindi ko gusto na sundalo na lang ang magiging asawa ng anak natin. Gusto ko ng isang prinsipe din ang magiging asawa niya. Papaano na kapag tumboy na nga ang manligaw sa kanya? Oh, anong gagawin mo? Ito na po ang ipinahanda nyo sa akin na tsaa galing sa nalutong dahon ng guyabano, mahal na hari. Ilagay mo sa misa. Mamaya ako iinom. Opo, mahal na hari. May nilagay ka din na honey. Garit. Meron po, mahal na hari. Matikman nga. Oo nga. May nalalasahan talaga ako na honey. O ano, mahal na hari? Tama po ba ang timpla o tamis niya? Ay, tamang-tama. Gusto ko talaga ang timpla mo. Kaya hindi ako nagsisi na kinuha kitang taga-timpla ng tsaa ko, dama.
Ay, nagpapasalamat din po ako at nagustuhan niyo ang timpla ko, mahal na hari. Sige. Pwede mo na akong iwan dito. Opo, mahal na hari. At tawagin mo ang reyna. Ang pinakamamahal at pinakamahalaga kong asawa na si Sofia. Masusunod po, mahal na hari. Yan po ang inihabilin ng mahal na hari, mahal na reyna. Oh, sige. Maraming salamat. Da Margaret, pwede mo na akong iwan dito. Opo, mahal na reyna Sofia. Ay, ano ba naman? Ano na naman kaya ang kailangan ng asawa ko na hari? Oh. Ano ba naman ang hari kong asawa? Hari nga naman. Alam niya na nagpaakalayo-layo ang lakarin ko bago ako makarating sa trono niya. Alam naman niya na madali akong mapagod kapag ganito na tinatawag niya ako. Hindi na lang gumawa ng paraan para hindi na kailangang maglakad ng napakalayo. Andito na ako, asawa kong mahal na hari. Ang bilis ng paghinga mo, asawa ko na reyna. Paano ba naman kasi dahil sa layo ng palasyo mula doon sa pinanggalingan ko? Halos malapit na nga sa kalahating kilometro. Ay, hindi ka man lang magpagawa ng paraan. May railway sana dito sa palasyo. Mahirap kung may ganyang sasakyan. Wala nang exercise at dadami ang sakit na mararamdaman sa katawan. Ay, ano ba dapat ang pag-usapan natin? Napakahalaga. Plano ko pumili ng isang tumboy na sundalo na siyang aking ipagkakatiwala ang aking mga ari-arian. Ano? At kung sino man ang pasado sa pagsubok ko, siya ang gagawin kong katiwala. Bigyan ko rin ng malaking pabuya. Ay, sayang. At wala yata tayong malakas na sundalong lalaki para siya na sana ang pipiliin ko. At siya na din ang magiging asawa ng anak natin na prinsesa. Ano? Ay, hindi pwede. Malinaw ang sinabi ko. Kaya tawagin mo ang mga nakadyoti na sundalo para ihanda nila ang gusto kong mangyari. Ano na naman ang ipinagtatampo ni Prinsesa Rosita na anak mo, Reyna Sofia na asawa ko? Hindi niya nagustuhan ang sinabi na maghanap ka ng lalaki na pagkakatiwalaan mo dito at mapapangasawa niya. Ha? Bakit hindi na lang magpasalamat at maghahanap ako ng mabait na lalaki na mapapangasawa niya? Pero tinanggal mo naman ang karapatan niyang pumili kung sinong gusto niya na mapapangasawa. Ano? Hindi porkit ikaw ang hari, gagawin mo na lang ang lahat ng gusto mo. Hari na gustilo na asawa ko. Ibigay mo sana sa amin ang karapatan. Karapatan namin dito sa palasyo. Anong ibig mong sabihin? Karapatan ng anak nating prinsesa at karapatan ko bilang asawa mo na reyna. Hindi ba katwiran na piliin mo na lang kung sino ang mamahalin niya?
At hindi pwede na pilitin mo ang isang tao para mahalin ang hindi niya gusto. Ha! Dumating na ang mga sundalo sa palasyo na gustiso. Ano kaya ang gagawin nila? Kayong mga lalaki sa kaharian ng Gostisov, pakinggan niyo akong mabuti. Ipinapaalam namin sa inyo na nangangailangan ng hari ng mapagkakatiwalaan sa kanyang kayamanan. Ha? Ngayon, magpapalista kayo sa palasyo. Magpalista na kayo. Dahil kung walang magpapalista na lalaki, kami na lang na sundalo ang pagpipilian niya. Ulitin ko! Ayan na. Dumaan dito sa harapan ko na nagbibinta ng puto. Ay, isa lang akong dakilang nagbebenta ng puto at bibingka. Hindi ako karapat-dapat na magpalista. Pero, paano kaya? Kung nangangailangan ng hari ng mapagkakatiwalaan niya sa kanyang kayamanan, paano kaya kung subukan kong magpalista? Paano kung ako ang mapalad na mahalal? Maganda yata. Susubukan ko. Mabibigyan din ako ng pagkakataong makalapit sa mahal na prinsesa kung ako ang pipiliin. Marami na rin bang nagpalista, sundalo? Meron na sigurong mahigit na 20, mahal na hari. Sige, tawagin mo silang lahat. At pupunta sila sa underground dito sa palasyo, kung saan nandun ang aking kayamanan. Kayong masusunod, mahal na hari. Sige, papasukin mo silang lahat. Masusunod, mahal na hari. Malinaw ba ang mga sinabi ko na gagawin niya? Amo, mahal na hari. Tama po kayo, mahal na hari. Sige, sundalo. Ituro mo ang daan patungo sa underground. Sige po, mahal na hari. Sige. Sumunod kayo sa akin. Mga kasama, umalis na tayo. Ay, sana ako ang mapili, Panginoon. Ano kaya ang meron sa underground? At doon ang gusto ng mahal na hari na pasyalan namin. Dito! Kayo! Bakit? Aba! May parke kaya sa underground? Dito! Tama. Napakarami ng mga kayamanan dito. Bakit kaya dito kami dinala ng mahal na hari? Naaalala ko ang sinabi ng hari. Ayon sa kanya, kung sino man ang mapipili, siya ang mapapangasawa ng prinsesa at siya rin ang pagkakatiwalaan niya sa kanyang kayamanan. Napakaswerte naman ng mapipili. Mahal na hari, andito na lahat ang mga lalaki na ipinapasok nyo sa underground ng palasyo. Sige, sundalo. Sabihin mo sa operator ng amplifier na magpatugtog ng musika. Yung disco music. Ano po?
Bakit naman, mahal na hari? Huwag ka nang magtanong! Maestro! Magpatugtog ka daw ng disco music! Sandali, sandali. Ah, Bakit ba patugtugin ang operator? manood ka lang, mahal kong Reyna. Ha? Oh, ayan na, mahal na hari! Tuloy-tuloy ang tugtugan! Ah, sabihin mo sa mga lalaki na sasayaw sila. Ano? Sumunod ka na! Opo, mahal na hari. Sige! Kayong lahat na lalaki! Sumayaw kayo! Pipili ang mahal na hari kung sino ang pagkakatiwalaan niya sa inyo! Bantayan at tignan kung sino ang pinakamagaling na gumiling pagkatapos nagtugtugin. Ay, tingnan mo, mahal na hari. Hindi maayos ang pagsayaw ng mga matataba. Isa lang ang maayos ang pagsayaw niya. Oo, tingnan mo. Mabigat ang katawan ng mga matataba. Ay, Muntik na silang hindi makasayaw dahil sa kanilang katabaan. Ah, ano ba yan? bakit puro matataba ang pinasok mo sa underground ikasundalo at iisa lang ang hindi? Oo nga naman. Bakit, mahal na hari? Bueno. Oras na para piliin ko. Anong pangalan mo, lalaki? Domingo, Portugal, mahal na hari. Magaling kang sumayaw. Kaming mananalo! Magaling kang gumiling. At tinalo mo ang nababayaran na tagasayaw. Hindi na bale kung anong sasabihin niya sa akin. Basta ako ang mapipili. At dahil magaling kang sumayaw, ikaw ang pipiliin ko na pagkakatiwalaan sa aking kayamanan. Kasama na rin ang nag-iisa kong anak na prinsesa. Apat siya, kami! Ako naman! Ako? Ako, mahal na hari? Ako ang napili nyo? Magaling daw akong sumayaw. Magaling. Ha? Ano ba naman yon? Nakakahiyang panaginip. At diyan nagtatapos ang isang kwento sa pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Sa panulat at direksyon ni Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!